Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung health. Kung wala na, di na rin tayo papayag dito sa Senado ng ganon. Yan ang Hindi na rin pakiusap ko tayo sa Kongreso. papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Aray ko! Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo, mga kababayan. Ang unang napanood nyo po na clips, mga kababayan, ay tungkol po dito sa budget hearing na isinagawa noong time na si Senator Bongo na po ang magtatanong kay Secretary Ralph Recto, mga kababayan. Alam nyo itong bidyong ito, mga kababayan, in-splice ito ng napakaraming mga vloggers at ito po ay nagte-trending po ngayon sa social media, mga kababayan. Ang naging tugon ni Secretary Recto kay Senator Bongo na huwag nyo kaming utusan. Mga kababayan, bakit po ba sumagot ng ganito si Secretary Ralph Recto kay Senator Bongo? Ano ba pinag-uusapan dito? Mabuti po siguro, mga kababayan, bago tayo magbigay ng ating opinion o reaksyon, panoorin natin ng sabay-sabay. Anyway, last question na po to Secretary Ralph Recto. Sir, for the record po, I am against unprogrammed funds. Especially pag nagagamit po ito, masyadong broad na nagagamit na po siya for naging natatawag na nga ni Senator Win as naging pork barrel po itong unprogrammed funds. Kung hindi po alam ng Pilipino kung saan po nagagamit, hindi itemized sa ating national budget. At balikan ko lang po yung 2024. Nandun po yun sa provision na pwedeng gamitin pwedeng walisin ng National Treasury o ng Bureau of Treasury or ng Finance yung mga excess funds. At nagkaroon tayo ng discussion yan sa Committee on Health dito sa Senado at nagkaroon po ako ng 14 hearings including health emergency allowances ng mga health workers at ito pong sa PhilHealth. Kung gamitin naman po yung excess funds pambayad sa health emergency allowances ng mga health workers, wala naman pong masama dahil services rendered po yun, pinagpawisan po nila yon at pinaghirapan ng panahon ng pandemya ang ating mga modern day heroes. Kaya lang po, yung mga excess funds kinuha po ng National Treasury, pinol, then yun po yung ginamit for unprogrammed funds. At noong 2024, meron pong pinabalik na 89.9 billion. Salamat po sa Supreme Court na nagkaroon sila ng TRO at hindi inubos yung 89.9 billion, 60 billion po ang napunta sa National Treasury. Ngayon, nag-order po ang Presidente this year na ibalik po yun. Yun lang katanungan ko is paano po yun ibabalik sa PhilHealth for this year o ipa-fund po ang PhilHealth next year. At pinaalala ko naman po sa PhilHealth natin as early as last year, sabi ko sana kung ginastos niyo yung pondo ng PhilHealth sa tama, kung nagawa nilang yung mga reforma ginawa nila noong Disyembre, nag-board meeting sila, yung mga additional case rates, yung mga additional packages, yung mga old policies nila, tinanggal na nila. Kung ginawa nila nung Enero yun nung July, Enero po ng 2024, wala silang excess funds, walang wawalisin ang Department of Finance or ang Bureau of Treasury. So walang excess funds. Kasi para po sa akin, ang PhilHealth
ay para sa health po, pondo po para sa kalusugan yun ng bawat Pilipino. Para sa akin, wala pong excess funds ang PhilHealth dahil marami pang Pilipino ang takot magpa-hospital, ayaw magpa-hospital dahil sa kahirapan. Meron ng buntis dyan sa Cebu. Cebu yun, no? Sa Cebu, mag-ina. Ayaw pong magpa-hospital, nanganak sa sidewalk, namatay pa yung mag-ina. Meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte na-admit siya 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000, a total of 57,000, which is less than 1% pa po ng kanyang billing. Pero ang nakalta sa sahod niya, 200,000. Nalugi pa siya, namatay pa po yung provincial health officer. Ibig sabihin, wala talagang excess funds ang PhilHealth. Kaya dapat po walang naibalik. Kaya lang, nabanggit niyo po ito sa isang hearing natin na nandun po yung nakalagay po dun sa GAA na pwede pong kunin po. No? It was put by Congress. Kaya lang po ako po'y naniniwala. Legally, lumusot, but morally, unacceptable po sa akin. Dahil marami pa pong mga pasyente po ang naghihingalo. Takot po talagang magpa-hospital sa ngayon dahil po sa kahirapan. Gamitin po sa health yung pondo ng PhilHealth. Kasi once na yung hirap po nitong unprogrammed funds, sana po kaya I am against it. Kung meron man po ang unprogrammed funds, dapat klaro kung saan gagamitin. Hindi yung pwedeng gagamitin dito po sa mga flood control projects na ginagawa pong gatasan ng ilan, mas kawawa naman po yung Pilipino. Habang naghihirap, takot magpa-hospital, tapos yung excess funds ginamit po sa flood control o sa mga unprogrammed funds, ginagamit sa mga proyekto na hindi naman po mapapakinabangan ng mga mahirap nating kababayan. So yun lang po. I know you're doing your job po sa Secretary Ralph Recto. Yun lang po ang concern ko. Paano po may babalik itong 60 billion? Paano po gagamitin po ito? At paano po maiwasan na magamit po itong mga unprogrammed funds sa pork barrel? Yung mga unprogrammed funds na proyekto ng mga flood control na hindi natin alam. Pag nandiyan dyan yung excess collection na pinaghirapan nyo rin po ito, kayo pong nagkolekta nitong excess collections, tapos pagdating po sa sino bang mag-decide niyang unprogrammed funds, hindi na natin alam kung saan napupunta. Dapat kung meron man ang unprogrammed funds, naka-specified po doon saan panggagamitan po. Huwag naman po sana sa mga, kung foreign assisted projects, dapat klaro po, Senator Win, na sa foreign assisted project. Huwag naman yung masyadong broad na pwedeng gamitin sa iba't ibang proyekto na hindi na natin kontrolado. At alam mo yun, alam natin yun na hindi na natin kontrolado saan napupunta yun. At nagiging source na po ng corruption at ginagawa pong gatasan ng iilan po. Concern lang po ako sa pera ng gobyerno. Dapat po yung maibalik po sa taong bayan at nagagamit po sa tama. Yes, Secretary Ralph. maraming salamat sa inyong katanungan sa aking kaibigan, Senator Bongo, na kasama ko sa layunin na ma-improve ang kalusugan dito sa ating bansa. Having said that, alam po ninyo, yung record naman natin nung tayo nandito sa Senado, ay tutol naman talaga tayo dyan sa mga unprogrammed funds na yan. Unang-una sa dahilan na paglinipat mo, yung pondo sa program, lalagay mo sa unprogram para magkaroon ng fiscal space. Halimbawa, sa program ay lumalaki yung deficit ng ating bansa. At dahil dyan, tutol tayo dyan. Ngayon, sa usaping unprogram, kung papayagan natin yan, siguro may mga dalawang dahilan lang kung bakit mahalaga yung unprogram fund. Halimbawa, pag may sakuna, katulad doon nangyari sa Davao del Norte, sa Cebu, may agahan pwede makuha ang ating Pangulo. Kung may excess revenue nga naman, pwede natin gamitin yan para sa kalabidad, ang isa. Ang pangalawa,
Halimbawa, hindi nakasama sa cut-off ng DBM yung paggawa ng NEP na may mga foreign assisted project na dumating after the cut-off nung ginawa yung NEP at maganda naman yung mga foreign assisted projects na yan, ay pwede mapondohan yan kung nandun sa program. So, to me, only for these two reasons na pwede magkaroon ng program. Siguro pwede natin tignan as a percentage of the budget, 1%, 5% of the budget, pwede siguro ang program. Something like that. No? But only for these two purposes. Ngayon, tungkol naman doon sa nabanggit nyo na PhilHealth o yung excess revenue ng GOCC. Katulad nung sinabi natin dito nang tayo tinawag sa Kongreso para magpaliwanag tungkol dyan, ay inutusan po tayo ng Kongreso. Sinabihan tayo base sa 2024 GAA, mandated, the DOF shall. Inutusan tayo ng Kongreso noon. Kaya natin ginawa yun. Ano po? At tama po yung sinabi nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na nag-TRO, instead of 89 billion, yung 30 billion, winitol, yung 60 billion na gamit natin. At naipaliwanag na natin yan dito. Marami dyan, kundi man kalahati, napunta doon sa mga health workers na tumulong ng panahon ng pandemic. Mahigit 27.5 billion. At maraming iba dyan na gamit from health to health. No? Ngayon, katulad doon nabanggit ko, para magkaroon ng fiscal space ang Kongreso, linipat yung ibang priority programs ng ating Pangulo sa program and some other foreign assisted projects together with flagship projects na yun naman ang pinondahan, karamihan din, doon sa program noong 2024. Now, directly, saan manggagaling yung 60 billion na ibabalik natin sa PhilHealth na nakuha natin noong 2024? Nabayaran na rin natin yung mga health workers, nabayaran na rin natin yung mga ibang medical assistance programs na kapaloob ngayon yan sa GAB, sa General Appropriations Bill ng House. Naisingit na natin dyan yung 60 billion na dinagdagan natin ang Department of Health budget na ibibigay sa PhilHealth na mahigit 60 billion in next year's budget sa 2026. Ano po? Saan kinuha yung 60 billion? Napag-usapan natin ng Pangulo na kung babawasan natin ang budget ng DPWH doon sa flood control na mahigit 250 billion. Sabi ko sa Pangulo, I recommended na yung 60 billion ibigay na natin sa PhilHealth na hindi na natin kailangan. Ibigay na natin sa PhilHealth yung 60. Ngayon yung 190, meron tayo mga minimum na ginawa at sinundan naman ng Kongreso ngayon doon sa GAB na karamihan dito mapupunta sa edukasyon, sa kalusugan, halimbawa, at sa agrikultura at may mga ilang pang mga department. No? So, yan, matatanggap ninyo yan. Ipasala ng Kongreso ng Lunes yan, kahapon. So, pagbalik ninyo ng session, matatanggap ninyo yung version ng House sa budget for 2026. Makikita nyo nakapaloob doon yung 60 billion na ibabalik sa PhilHealth. And finally, ang isa pang komentaryo dahil nabanggit ninyo yung tungkol sa yung pera ng PhilHealth ay dapat mag-gastos sa pangkalusugan, sang-ayon tayo dyan. But having said that, alam po ninyo yung kalusugan, dalawa eh. Merong PhilHealth that is on the demand side at meron yung mga pangangailangan ng hospital on the supply side. Kahit 1 trilyon ang budget ng PhilHealth, pero kung walang hospital, walang paggagastosan yung 1 trilyon na yun. Ano po? Ang kulang sa atin ay kulang ang dami ng ating mga hospital bed. Kung kaya't, doon din sa 2026 budget na isasabit din dito ng Kongreso, kasama doon sa menu yung supply side, pagdagdag ng enhancement program ng DOH, makatulong sa mga local government unit dahil dinibold natin ang pangkalusugan sa local government unit. The last time the local government built a hospital was probably pre-pandemic. Okay, so kulang na kulang sa Mindanao. Covered nga lahat ng taga Mindanao sa PhilHealth, pero kung ilan lang ang hospital sa Mindanao, hindi mapapakinabangan ng Mindanao. Mas maraming hospital sa Luzon, mas maraming taga Luzon na miyembro ng PhilHealth
ang makikinabang halimbawa sa PhilHealth dahil may hospital sa Luzon. So, I would strongly suggest for Congress to look at it from both sides. The number of hospitals and hospital beds we have, including the funding of PhilHealth pagdating sa kalusugan. So maraming salamat sa inyong katanungan, sir. I agree with you, no? In fact, nung chairperson po ako ng Committee on Health, with your support noon sa 18 Congress, na talagang pinaglaban natin yung mga additional hospital beds, renationalization, kung kakailanganin, dahil maraming mga probinsya po na walang sariling hospital, kaya DOH po nagdadala, at marami tayong sinusuportahan na mga hospital at mga health centers. At pakiusap ko lang sa Secretary Recto, tulungan nyo rin po ito to make it operational at dapat magamit po mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. And pakiusap ko lang po na reminder lang po, mas alam nyo naman po ito, nabanggit nyo po kanina na inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. Wala pong discretion ang ibinigay sa akin ng basta excess mandate po. na yun. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung health. Kung wala na, wag di na rin tayo papayag dito sa Senado ng gano'n. Yan ang Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, wag nyo kaming utusan. Hindi po yun inutusan. It was nilagay lang po sa provision ng GAA na pwedeng kunin yung excess funds. Ilalagay na namin next time na wag ang health. Please, wag ang health. Kasi marami pang Pilipino ang takot magpa-hospital at walang pambayad po sa pagpapa-hospital. Yung iba po, namamatay na lang po sa takot magpa-hospital. Salamat po, Secretary Recto. Full support po ako always sa inyo. Alam nyo, isa po kayo sa aking hinahangaan noon pa, lalong-lalo na po dito sa when it comes to finances ang pinag-usapan dito. Mr. Chair, our humble appeal is simple. Tulungan po natin at bigyang pansin ang ating mga MSMEs at cooperatives. We must review the processes, the fees, and the requirements being imposed by the SEC, BIR, and related agencies, and ensure that our policies are designed to help our small businesses and cooperatives thrive. Huwag natin silang mahirapan pa sa kanilang pagko-comply. Tulungan po natin sila. That is why, Mr. Chair, I would like to take this opportunity to commend the leadership of Secretary Ralph Recto and recognize the agency's dedication to upholding sound fiscal policies. Salamat po, Mr. Chair. So yun po yung video, mga kababayan, napanood natin yung kabuuan ng istorya na yan. Mga kababayan, kung napansin ninyo, ang pagsasalita ni Senator Bongo ay kagalang-galang naman. Kapita-pitagan, respetado, namumupo nga po eh. At may kababaan ng loob yung kanyang pagsasalita, mga kababayan. Pero bakit ganito ang naging tugon ni Secretary Recto na huwag nyo kaming utusan? Ang tanong ko lang, mga kababayan, ang isang kawani ng gobyerno naglilingkod sa bayan, pasweldohan ng mga mamamayan, trabahante o trabahador, hindi ba pwedeng utusan? Ang pagkakaalam natin, kapag ikaw ay public servant, mga kababayan, lalo na't yung nagsasalita naman sa harapan mo ay isang senador, magalang naman ang kanyang pakikipag-usap. Ang sabi nga niya, lagi niyang binabanggit yung katagang nakikiusap. Kung napansin niyo po yun, mga kababayan, bakit ganito ang reaksyon nitong
Secretary Ralph Recto, mga kababayan. Kayo po, mga kababayan. Ano po masasabi nyo tungkol sa bagay na ito? Tama ba yung naging tugon ni Secretary Ralph Recto kay Senator Bongo na huwag nyo kaming utusan? Paki-comment nyo naman po sa baba, mga kababayan. Bueno, yun lang ang aming maibabahagi sa inyo, mga kababayan. Sana po makuha din po namin yung inyong reaksyon o opinion tungkol sa bagay na ito. Maraming salamat po. At muli po, ako po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig, sa aming mga kapatid na patuloy po na sumusubaybay sa aming programa. Magandang araw po at anuman po ang inyong ginagawa ay lagi po kayong mag-iingat.